Narito ang pinakahuling update sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, ika-29 ng Agosto taong 2025. Ang low pressure area na minomonitor natin sa kanlurang bahagi ng bansa ay ganap ng bagyo at may kategoryang tropical depression. Huling namata nito sa layong 600 kilometro kanluran ng Dagupan City, Pangasinan. Taglay nito ang lakas ng hanging umaabot sa 55 kilometers per hour at may pagbugso na 65 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Base sa bagong track and intensity forecast ng Tropical Depression Jacinto, inaasahang lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. Sa kasalukuyan, makikita sa satellite image na palabas na ito ng ating boundaries. Ngunit ang cone of probability nito ay sakop pa rin ang loob ng PAR na nagpapalakas naman ng hanging habagat. Inaasahan na mamayang gabi ay taglay pa rin ito ang kategoryang Tropical Depression. Samantala, bukas, ika-30 ng Agosto, inaasahang lalakas ito at magiging ganap na tropical storm. Asahan natin ang paglakas ng hangin, lalo na sa Batanes at Babuyan Islands, kung saan kapansin-pansin ang paghila ng hangin na nanggagaling sa hilaga ng ating bansa. Posible ring makaranas ng malakas na ulan ang Palawan dahil sa inaasahan ding paglakas ng hanging habagat. Bukod pa rito, habang papalabas naman ng PAR ang bagyong Jacinto, may panibago kaming namamataan ng mga cloud cluster sa labas ng PAR sa silangang bahagi ng Mindanao. May senyales na ito ng pagbuo bilang bagyo na kapansin-pansin ang lawak nito. Kung pagbabasehan natin sa pinakahuling satellite image, mas malaki ang lawak nito kaysa sa bagyong Jacinto. Minomonitor namin kung ito ba ay lalapit sa PAR at kung ito ba ay magiging ganap na bagyo sa mga susunod na araw o linggo. Kaya pinapaalalahanan namin ang ating mga kababayan na maging handa at updated sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas upang makapaghanda ng maaga. Base rin sa bagong tropical cyclone threat potential ng Pag-asa, habang papalabas ng PAR ang bagyong Jacinto, may posibleng bagong LPA na mabuo sa silangang bahagi ng Batanes, na posibleng nga ang ating namataan na cloud cluster sa silangang bahagi ng Mindanao. Kung ating pagbabantayan naman sa bagong tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa, kaya ang payo namin ay maging alerto at updated upang maabisuhan namin kayo agad sa mga posibleng mangyari sa lagay ng ating panahon sa ating bansa. Sa pagdating naman ng buwan ng ika-3 ng Setyembre hanggang ika-9 ng Setyembre, may panibagong senaryo ang nabuo kung saan may posibleng dumaan sa Hilagang Luzon habang nasa kanlurang bahagi ng bansa ang bagyong Jacinto. Kaya manatiling updated dahil sa aming pagtaya, may kasunod ulit itong bagyong Jacinto kung ating pagtutugmain ang mga detalye ukol sa aming pagmomonitor at sa mga tropical cyclone threat potential ng Pag-asa. Kaya maging alerto dahil anumang oras, maaaring magbago ang lagay ng panahon. Base sa inilabas ng Pag-asa na climatological track sa buwan ng Setyembre, may tatawid na bagyo sa Hilagang Luzon at sa sentral ng ating bansa. Kung ating babatayan sa bagong inilabas na tropical cyclone threat potential, tumutugma ito sa bagong namomonitor natin sa silangan ng ating bansa. Kung saan may senaryo din tayo na lalapit muna sa kalupaan ng ating bansa bago tuluyang lumayo pa hilaga. Kaya maging alerto at updated sa mga bagong ulat na aming ilalabas para maging updated. Mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel para maging updated kayo. Pakiclick lang po ang bell button at i-click ang all bell para ma-notify kayo sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas. At huwag kaligtaan mag-share para marami po tayong mabala ng mga kababayan upang makapaghanda sa mga posibleng mangyayari. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless. Bukod sa bagyo at LPA na ating minomonitor, mayroon pa rin tayong southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa ating bansa at nagdadala ng mga maulap na papawirin at mga pag-ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Makikita rin natin na may easterlies pa rin tayo minomonitor sa silangang bahagi ng ating bansa na siyang hinihila ng bagyong Jacinto, na siyang dumadaan naman sa Hilagang Luzon o sa Batanes at Babuyan Group of Islands, na siyang nagpapalakas ng masamang panahon o LPA o mga bagyo na nabubuo sa ating mga karagatan. Kaya sa kasalukuyan, mayroon tayong 4 na weather system na umiiral sa ating bansa. Dahil sa bagyong Jacinto at sa paghila nito ng hanging nagmumula sa Hilagang Luzon at kanlurang bahagi ng ating bansa, inaasahan pa rin natin ang pagbugso ng hangin sa Batanes, Babuyan Group of Islands, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Mimaropa, Western Visayas, Negros Islands Region, Central Visayas, Dinagat Islands, at Camiguin.
Ang mga nabanggit na lugar ay apektado ng paglakas ng hangin dahil sa paghila ng bagyong Jacinto, kung saan makakaranas din ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan. Luzon. Asahan ng mga pag-ulan at maulap na papawirin sa kanlurang bahagi ng Luzon, partikular sa Ilocos Region, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, La Union, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Cavite, Metro Manila, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, at Palawan. Mataas ang tsansa na makaranas ng maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga pag-ulan, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Sa nalalabing bahagi ng Luzon o sa silangang bahagi, inaasahan pa rin natin ang maulap na papawirin at mga isolated rain dulot ng mga thunderstorm. Maging alerto sa biglaang buhos ng pag-ulan dahil sa thunderstorm sa Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon Province, at Bicol Region. Maging alerto rin sa biglaang buhos ng pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga mabundok na lugar. Kung lalabas ang ating mga tahanan, ugaliin pa rin magdala ng panangga sa biglaang buhos ng pag-ulan na dulot ng thunderstorm. Visayas. Asahan pa rin ang maulap na papawirin at mga isolated rain at thunderstorm dahil sa epekto ng localized thunderstorm, lalo na sa Antique, Aklan, at Negros Occidental. Pinapaalalahanan ng ating mga kababayan sa buong Visayas na maging alerto sa mga biglaang buhos ng pag-ulan dahil sa epekto ng hanging habagat at mga thunderstorm. Mindanao. Inaasahan pa rin na makakaranas ng maulap na papawirin ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur, Basilan, Sulu, at Tawi-Tawi. Mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi. Samantala, fair weather ang lagay ng panahon sa nalalabing bahagi ng Mindanao kung saan bahagyang makakaranas ng maaliwalas na panahon sa umaga. May tsansa pa rin ng mga thunderstorm na siyang nagpapaulan, lalo na sa hapon at gabi sa Socsargen, Maguindanao, at Davao Region. Maging alerto pa rin sa biglaang buhos ng pag-ulan. Palawan. Asahan pa rin ang maulap na papawirin at maulang panahon dahil sa paglakas ng hanging habagat na hinihila ng bagyong Jacinto. Kung kayo ay lalabas ng inyong mga tahanan, ugaliin pa rin magdala ng panangga sa biglaang buhos ng pag-ulan. Pinaghahanda ang ating mga kababayan na nasa mababang lugar na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Lagay ng panahon sa karagatan. Sa kasalukuyan, wala pa ring nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa dahil sa inaasahan natin na magiging maalon ang ating karagatan dahil sa paglakas ng hanging habagat na hinihila ng bagyong Jacinto. Dahil dito, lubhang delikado sa mga kababayan natin na may maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, sa silangang bahagi ng ating karagatan, inaasahan natin na magiging light to moderate ang lagay ng panahon ng ating karagatan, kung saan banayad ang pag-alon na ating inaasahan kaya malayang makakapaglalayag ang ating mga kababayan. Iba yung pag-iingat lang po sa nasabing lugar na may mataas na pag-alon. Maraming salamat po sa inyong lahat at ingat po mga kababayan. God bless us all.